So, what is commandment? Love the Lord your God. Because, number 1, yung sa nabasa natin, sabi doon, everything belongs to God. Yung heavens and earth, everything in it belongs to God. Ibig sabihin po, wala tayong ibang dapat ibigin, kundi ang tunay na Diyos na siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Wala tayong dapat magiging ibang Diyos liban sa Kanya. Because God is the Creator, love is the source of life. Lahat po ng nandito sa daigdig ay Kanyang nilikha, Kanyang pag-aari. Wala po tayong dapat ibang kilalaning Diyos bukod sa Kanya. And yung pagmamahal po kasi sa Diyos, no, yung to love God, produces the root of what life He desires. No, yung kanyang gustong maging, yung gusto niyang maging pamumuhay niya sa atin. No? Kasi po kung nasaan po ating puso, nandoon din yung ating ang ating kayamanan, sabi sa Matthew. Kung sino po yung ating sinasamba, kung nasaan po ang ating puso, nandoon din yung sentro ng ating buhay. So, pinag-utos na ibigin ng Diyos o sambahin natin ng Diyos, not merely because God need to be praised, to be praised. Hindi kailangan ng Diyos ng siya'y purihin, no, para mapatunayan siya ang Diyos. Kundi, ipinag-utos sa atin na siya'y sambahin, na siya'y ating ibigin, para po sa ating benepisyo. Itinuturo sa atin ng Diyos na kapag minahal natin o inibig natin ng Diyos, magagaya natin yung kanyang karakter. Kasi kung ang ating puso ay nasa temporary things, we will live according to the pattern of it. Kung tayo ay umiibig sa salapi, ano ang magiging buhay natin? Magiging sakim, magiging makasarili. Kaya po ipinag-uutos sa atin na ibigin ng Diyos sapagkat kung ano yung karakter ng Diyos, no? Hindi ng ating magagaya, hindi ng ating isasabuhay. No, kung ano ang kanyang karakter, kung paano siya umibig, ganun din dapat tayo umibig sa ating kapwa. So mamaya mas mabibigyan pa natin ng discussion tungkol ito. And number 2, nabasa natin, God show affection and love to their ancestors, to their descendants. Kasi po kung matatandaan natin yung kanilang kasaysayan, no, sila po ay inalipin ng bansang Egypt. Sila ay iniligtas ng Diyos sa pagkakaalipin na yun, no, sa pamamagitan po ni Moises. No, at sa kabila nun, sila ay dinala ng Diyos sa ilang, sa wilderness, upang doon ay bigyan ng kautusan, sila ay pinakain, pinainom. No? Pero sa kabila nun, sila ay nagkasala pa rin or sumamba sa Diyos-Diyosa na alam naman natin yung golden calf, no? Yung kanilang sinambang Diyos-Diyosa. No? Sa kabila nun ay nagpakita pa rin ng affection and love ang Diyos natin. Hindi sila totally binash out ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kasalanan. So, doon pinakita ng Diyos yung kanyang kaawaan sa bansang ito. And next, sa verse 16 to 17, circumcise your heart, therefore, and do not stiff-neck any longer. So verse 17, for the Lord your God is God of gods, and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. Yan. So, number 3, the Lord, your God, is God of gods. He is Almighty God, who shows no partiality and does not accept bribes. Ibig
Ibig sabihin po, no, ang Diyos ay maawain, subalit siya ay hindi nagtatangi. Or yung kanyang justice ay fair and just. Ibig sabihin, hindi siya nasusuhulan katulad po ng mga bulok na sistema ng gobyerno. Kung saan pa man. No? Kung saan nag-exercise sila ng kanilang kapangyarihan ng hindi patas at nasusugulan. Pero ang Diyos hindi ganon, yun ang sinasabi doon. Kaya yung ating pag-ibig ay karapat-dapat lamang doon sa Diyos. Sinasabi dyan, who is the owner of everything. He is the Creator, God who shows affection and love. The Almighty God who shows no partiality and does not accept bribes. Siya lang po yung karapat-dapat sa ating pag-ibig. And in verse 18, He defends the cause of the fatherless and the widow, and loves the foreigners resides among you, giving them food and clothing. Ito yung pinakita, sinasabi, yung karakter ng Diyos. No? He is the defender of the orphans. He is the defender of the fatherless, no? And the widows, who loves the foreigners resides among you, giving them what they need. No? Giving them food and clothing. Hindi lamang po yung bansang Israel, no? Yung pinagmamalasakitan ng Diyos, kundi those foreigners who resides among you. Pinasabi. No? Tinuturo sa atin ito because yung pagmamahal sa Diyos, no, nagpo-produce yun ng it produces kind of life He desires, no? Kung paano ang Diyos ay magpakita ng kanyang justice, no, ng love towards orphans and widows. Gusto ng Diyos na ibigin natin siya nang sa ganun, ang logic po nun, or in other words, tayo rin ay magmahal doon sa mga weak people, like orphans, mga ulila, and widow, na nangangailangan ng tulong. Na kung tinapakita ng dito, yung karakter ng Diyos na mapagmahal doon sa mga nangangailangan, sa mga mahihina. No? Kaya natin dapat ibigin ng Diyos, sa gayon, yung kanyang karakter ay gawin din natin, magaya natin. No? So, that is the life that God desires. Especially na dapat tayo ay marunong mag-exercise ng proper justice sa mga tao, mercy, and protection to the weak people. Katulad nga po ng mga taong nangangailangan, katulad ng mga binabanggit ko. So, yun, pinapakita yung karakter ng Diyos na siya natin dapat gayahin. Yan po yung mga dahilan. Bakit po ipinagputos na ibigin natin ang Diyos? Yan po ang itinuturo ng mga kautusan sa atin. And this is also the essence of your religion in James chapter 1 verse 27. Mababasa natin sa James chapter 1 verse 27. Ano po yun? Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. So, yun yung essence po ng pure religion na sinasabi ni James. Yung marunong tayong tumingin or umibig doon sa mga taong nangangailangan. Which is, pinakita nung mga prophets or ng Book of Deuteronomy na ito nga yung karakter kasi ng Diyos na tignan mo, pinag-uutos din sa atin. No? If we want to practice pure religion, ito po yun. To look after orphans and widows in their distress. Katulad ng karakter ng Diyos who defend this kind of people. And to the neighbor, how are we going to love our neighbor? Diba? Doon po sa example na itinuro ng ating Panginoong Hesus sa Luke chapter 10 verse 25 to 37,